Okay, so eto, pakinggan natin ha. Tinitira ay si Ombudsman. Ang problema sa taong ito, tama, kaya wala talaga siyang likes. Sino ba naman magla-likes dito? Ob-ob. Pero maiging panoorin muna natin, tapos balikan natin isa-isa. Tapusin muna natin ang isa. Sige. Problema ko kay Boying, hindi naman to personal, boss. Ang problema ko lang ito. One, ang ombudsman dapat hindi political. Yung pagkatao niya, ang prinsipyo niya, hindi politics, kung hindi justice. Nangyari nung yung anak niya nahulihan ng kush. Gramo-gramo daw kilo-kilo daw Ano nangyari? Balita ko, absuelto daw Diba? Dapat kapag Secretary of Justice, wala ka dapat kinikilingan. Kahit sarili mong anak, the law bended Nag-bend para sa anak niyo po Okay. Ombudsman. Okay. So, simulan ulit natin at ating i-scrutinize. Pero palagay ko, nakikita nyo na ang kabubuhan, ha? Teka, baka ma-anoristic ako. Kauuban. Nag-gets nyo na, ha? Habang nagsasalita ito, ha? O sige, explain natin sa kanya ang kauuban nito. How I wish amunin ako ng debate nito. Diba? Sige. Tingnan natin. Problema ko kay Boying, hindi naman to personal, boss. Ang problema ko lang ito. One, ang ombudsman dapat hindi political. Yung pagkatao niya, ang prinsipyo niya, hindi politics. Kung hindi Totoo naman yun. Bakit lumagi yung ombudsman ba si Boying Rimulya nasa politika pa siya? Parang may mali parang may mali. Parang wala na siya sa politika kasi nag-ano na siya, bago siya maging ombudsman, bago siya maging ombudsman, DOJ muna siya, secretary, so hindi na siya politician. Secretary na siya. So, dun pa lang, sablay na. Next. justice. Nangyari nung yung anak niya Yan. Ito. Ano daw nangyari sa anak niya? Sige. nahulihan ng kush. Gramo-gramo daw kilo-kilo daw Ano nangyari? Balita ko, absuelto daw Diba? Yan, balita niya, absuelto. Huwag mo nang balitain, totoo, absuelto. Absuelto naman talaga. Ang tanong, sino ang nag-absuelto? Si Boying ba? Sige nga. Si Boying ba ang nag-absuelto? Anong kapangyarihan ni Boying kahit pa siya DOJ secretary para mag-absuelto? Hindi naman korte ang DOJ. Korte ba ang DOJ? Excuse me po excuse me po ang absuelto sa anak ni Boying ay hindi si Boying Rimulya. Ang nag-absuelto po sa kanya ay ang korte. Kaya doon ka magreklamo sa korte. Hindi kay Boying. Ano kinalaman ni Boying? Di ba? Ang ub-ub lang. Ang lakas mo ako. Mga komentaryo tapos ganyan ang komentaryo nito? Ay, Diyos ko, puro di. Ganyan ang komentaryo mo. Ay, Diyos ko, puro di. Ang tanong ba, pag sinampa sa DOJ, porque DOJ secretary ka, ikaw ang magdidesisyon kung nasa korte? Baka nakakalimutan mo. Boss ganito ang DOJ naku, salamat po sa Lucena 298, shout out sa iyo salamat po sa gift. Wow, thank you po. Okay, remind ko lang kita ang DOJ ay under ng executive branch of the government. Ang korte ay under ng judiciary. Di ba kaya nga may separation tayo na tinatawag? 3 different branches of government na meron silang equal power. They are equal branch of government ang tawag dyan. Ibig sabihin, hindi nila pwedeng pakialaman ang isa't isa pagdating sa trabaho. May kanya-kanya silang soberenya. Di ba ga? At hindi mo pwedeng panghimabawa ng executive ang judiciary. At ang kaso ng anak ni Rimulya ay nasa judiciary. At si Rimulya ay part ng executive. Ngayon, ang tanong. Andali palabas si Aso. Ang tanong, si Rimulya ba magdidesisyon sa kasong yun? Natural, hindi.
nagdesisyon ay ang korte. Ano ngayon ang kinalaman ni Remulla? Galit na galit ang aso sa'yo. May nag-doorbell. O sige. Ano daw? Teka lang ha. Justice. Pumangit na tuloy yung reception niya. Kapag Secretary of Justice. O yan na. Ang sinasabi niya rito guys, ibinendraw ni Remulla ang law. Eh di ba, grabe ang kaububan. Paano binend ni Remulla ang law? Eh hindi naman si Remulla ang magdidesisyon. Ang kaso ay nasa korte. Ngayon ang nag-dismiss ay ang korte. Bakit hindi dismiss? Malamang mahina ang ebidensya. At magaling ang depensa. Ang tanong, may kinalaman pa ba si Remulla? Ang sagot, wala. Ngayon, paano ibibend ni Remulla ang law? Para bang sinasabi mo, inutusan ni Remulla ang anong tawag ito? Ang RTC? Ibang klase mag-isip ito, no? PGMA, galingan nyo naman yung inyong itong analyst ninyo. Grabe, kumuha na rin lang kayo. Hindi pa yung mausay-husay. Hindi pa yung matino-tino. Tamang hinala lang pala. Kumuha na rin lang kayo na magiging analyst ninyo. Kumuha. Anong klase ba naman kayo? Isipin mong hindi nito alam taong ito ang Oy, thank you po, Ani Bautista. Ay, salamat po sa gift, Ani Bautista, ha? Mabuhay po kayo, Ani Bautista 1544, thank you po. Isipin mo, hindi nito alam. Hindi nito alam taong ito ang pagkakaiba, ang pagkakahiwalay na ang judiciary, ang legislative at ang executive ay may pagkakapantay-pantay na kapangyarihan at hindi nila pwedeng pakialaman ang trabaho ng bawat isa. Otherwise, magkakagulo. Aba, binendraw ang law, no? Parang pinapalabas niya si Remulla ang nagdesisyon. Si Remulla ang may nagpa-Gcash, may pangkain ka na, sabi ni, ay, makatae ito si Taurus yun, napasukan tayo ng didilis. Tangay, di Gcash. May didilis dito, may hindi pa naliligo. Malamang troll ito. So ngayon guys, yun ang tanong rito sa isang ito, kaupog naman. Ang tanong, makakapag-desisyon ba si Remulla? Si Remulla ba ang magpapalaya at magdi-dismiss? Si Remulla nasa DOJ pero hindi siya ang judge. Decide dito sa mga sinasabi ng didilis, bakit wala pang warrant yung iba? Ay teka lang, hindi po ang ombudsman ang naglalabas ng warrant. Ang naglalabas po ng warrant of arrest ay ang RTC, ang hukom sa madaling salita kasama ang Sandigang Bayan. Ang ombudsman lang po ang magsasampa. Ang ombudsman ang tumitingin at nagpe-prepare ng kaso. Siya ang nagpapatibay ng kaso, nag-iipon ng mga ebidensya. Siya, kumbaga, ang ombudsman ang magiging prosecutor. At hindi ang ombudsman ang naglalabas ng warrant of arrest. Hindi rin ang ombudsman ang nag-a-acquit. Yung anak ni Boying Remulla, acquitted po yun. At hindi po si Boying Remulla ang nag-acquit. Korte ang nag-acquit. Kaya huwag kang ob-ob kung sino ka man. Huwag kang aanga-anga. Hindi ka na nahiya. Social media. ang lakas pa ng hiyaw mo. Tapos ang anga mo. Isipin mo, binendraw ang law. Saan binend ang law? Saang banda? Sa kaso daw nung anak ni Remulla, paano? Nakasuhan nga. Paano binendan law? Dumaan nga sa proseso, nakasuhan, umakyat sa piskal, dumating sa korte. Nakarating sa korte, binendang law. Mag-iisip ka, kung matibay ang kaso, sa piskal pa lang, dinismiss na. Ibig sabihin, hindi umabot sa preliminary, hindi umabot sa korte. Yan ang diyan ka magtaka. Diyan maaaring may sinasabing, teka, palakasan, binendang law. Nagkabayaran. Pero yung umabot na sa korte, di sabihin mo sa korte kung nabayaran sila.
Korte ang tanungin mo kung nabayaran ba sila, kung binend ba nila ang law, at bakit ang desisyon nila ay acquittal. Eh di ba? Baka-ubub lang. What the heck? So yun, kung sino man ito. So yun guys. So ano na lang, ano ba? 'Di ba? Ang kaububan no. So kaya yan. So abang-abang tayo ha guys. Thank you very much sa sa lahat ng mga umakyat po rito ha. Sa live na ito, magkita-kita ulit tayo sa susunod live. So, wag lang natin kakalimutan ha.